Nakatayo ako roon sa harap ng salamin sa banyo sa bagong bahay ko sa probinsya, pinupunas ang mga luha ng kaligayahan na dumadaloy sa aking kulubot na pisngi. Sa edad na 69, matapos ang 45 taon ng pagsasama at 2 taong pagluluksa sa pagkamatay ng aking asawa, sa wakas ay nakagawa rin ako ng isang bagay para sa sarili ko. Ang munting bahay na ito na may hardin na puno ng mga posibilidad at mga bintanang nakatanaw sa mga bukid ay akin. Ganap na akin. Ginastos ko ang ipon ko sa buong buhay. $5,000 na pinagtipid ko araw-araw. Tinanggihan ko ang sarili sa maliliit na ligaya sa loob ng dekada. Pero sulit ito. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, mayroon akong lugar na hindi kayang agawin ng sinuman. Isang kanlungan kung saan maaari akong magtanim ng mga bulaklak, magbasa ng mga libro, at simpleng mabuhay ng payapa. Hinawakan ko ang bagong pinturang kulay krema na pader, inamoy ko ang bango ng bagong kahoy, at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan. Ganap na kalayaan. Ngayong umaga, nag-almusal ako sa maliit kong kusina habang nakikinig sa mga ibong kumakanta. Diniligan ko ang mga halamang nasa paso na binili ko sa bayan at pinlano ko kung saan ko ilalagay ang paborito kong upuan na umauga. Perpekto ang lahat. Akin ang lahat. Tumunog ang telepono habang inaayos ko ang iilang gamit ko sa aparador ng pangunahing silid tulugan. Nakita ko ang pangalan ng anak kong si Rebecca sa screen at ngumiti ako, iniisip na baka gusto lang niya akong batiin sa bago kong bahay. Bagaman, alam kong tutol siya sa pagbili nito mula pa sa simula. Nanay, sayang lang ang pera. Paulit-ulit niya sa akin. Dapat manatili ka sa apartment mo na malapit sa amin. Malapit sa amin, hindi sa akin. Malapit para available ka kapag kailangan ka nila. Hello, ang mahal kong anak, sagot ko ng may ligayang pang-ina na hindi kailanman naglalaho kahit pa ilang beses ka nang nadismaya. Ma, maghanda ka. Sa isang oras, nandyan na ako kasama ang 20 katao mula sa pamilya ni David. Sabi niya, nang walang kahit pagbati sa may autoridad na boses na nakuha niya mula nang siya'y mag-asawa. Magluto ka para sa lahat at ihanda mo na ang mga kwarto namin. 2 linggo lang naman kami mananatili. Napatigil ang mundo, parang gumalaw ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko na akala ko'y sasabog ito sa dibdib. 20 tao, Rebecca, kakarating ko lang. Wala akong inihanda. Wala pa nga akong pagkain para sa kanila. Ma, huwag kang magdrama. Pamilya mo na to. Dapat maayos mo silang salubungin. Sabi ni David, darating daw ang pinsan niyang si Emily kasama ang 4 niyang maliliit na anak. Ang kapatid niyang si Noah kasama ang asawa at kambal nilang anak. At darating din sina Tita Carol at Tita Beth kasama ang kanilang mga pamilya. Panahon ng bakasyon at kailangan nila ng libreng matutuluyan. Perpekto ang bahay mo. Pero Rebecca, wala akong sapat na espasyo para sa napakaraming tao. Maliit lang itong bahay na may 2 silid tulugan. At saka, wala namang upuan. Kami ang pamilya mo. May obligasyon kang tumulong sa amin. At saka, bakit ka bumili ng ganoong kalaking bahay kung hindi naman para sa amin? Huwag kang makasarili, ma. Papunta na kami, kaya bilisan mo at ihanda mo na lahat. At siguraduhin mong may sapat na malinis na tuwalya para sa lahat. Gusto ng mga bata na lumangoy sa lawa, kaya maghanda ka rin ng pagkain para sa pag-uwi. Kita-kita. Binaba niya ang telepono. Ganoon lang. Nakatayo ako roon, nahawak ang nanginginig na telepono, ramdam ko ang lahat ng kaligayahan na naramdaman ko, ilang minuto lang ang nakalipas, ay nawala na parang usok. 20 tao sa bagong bahay ko nang walang babala, nang hindi man lang nagtanong kung pwede, kung gusto ko, kung kaya kong tanggapin sila, at ang pinakamasahol, pinag-uusapan ng bahay ko na parang libre itong hotel para sa pamilya. Tiningnan ko ang maliit kong bahay na may 2 silid tulugan at isang banyo. Saan matutulog sa sahig ang 20 tao? Sa sala ko na halos walang maliban sa isang maliit na sopa. Halos walang laman ang refrigerator ko. Konti lang ang natirang ilang itlog, gatas at ilang kamatis na binili ko sa bayan.
Paano ko pakakainin ng 20 tao gamit iyon? Anong perang gagamitin ko para bumili ng pagkain para sa 2 linggo para sa ganun karaming tao? Pero ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang imposibleng lohistika ng sitwasyon. Ang pumusok sa puso ko ay ang mapagtanto na muli, hindi mahalaga ang opinyon ko. Nagpasya na ang anak kong babae para sa akin. Tinuring niyang pag-aari ang bahay ko, ang oras ko, ang pera ko, na para akong empleyado niya at hindi ang kanyang ina. Na para bang ang bahay na ito na pinagpaguran ko at pinag-ipunan ko buong buhay ay isang libreng hotel para sa pamilya ng asawa niya. Umupo ako sa gilid ng bago kong kama, yung pinili kong mabuti habang iniisip ko ang mga tahimik na umaga na gugugulin ko roon sa pagbabasa at nagsimulang maramdaman ang pamilyar na paglilibot ng sikmura. Iyon din ang nararamdaman ko tuwing dumarating si Rebecca at ang asawa niya sa dati kong apartment. Kinakain nila ang lahat ng nasa refrigerator ko, ginagamit ang washing machine ko, nanonood ng television ko, at iiwan ang lahat ng marumi at magulo na para bang pinaka-natural na bagay sa mundo. Malinaw kong naaalala ang araw pagkatapos ng libing ng asawa ko nang pinakailangan ko ng emosyonal na suporta. Dumating si Rebecca na may dalang mga kahong walang laman at pilit ng ngiti. "Ma, masyado kang maraming gamit. Kailangan mong itapon lahat ng ito," sabi niya sa akin habang pinapakingot ang mga libro ng yumaong asawa ko nang hindi man lang nagtanong. "Akin na namin ang mga ito. Hindi mo na sila kailangan. Sa edad mo, hindi ka na masyadong nagbabasa." At ako, sa aking dalamhati at kalituhan, ay hinayaan kong kunin niya ang kalahati ng aking mga alaala kasama ang gintong relo na pag-aari ng aking biyenan. Nang ibenta ko ang apartment para bilhin ang bahay na ito, iginiit niya na ibigay ko sa kanya ang pera para mas maayos itong ma-invest. "Ma, hindi mo naiintindihan ang pinansya. Alam ko kung paano palaguin ang perang iyon," ang sabi niya sa akin na may ngiting mayabang na labis kong kinamumuhian. Nang tumanggi ako, hindi niya ako kinausap ng 1 buwan. At ngayon, sa unang araw ko sa bagong bahay, inaangkin na niya ang karapatan niyang gamitin ito na parang pag-aari niya. Nagsimulang dumaloy ang luha sa aking mga pisngi habang nakatingin ako sa bintana sa hardin na pinangarap kong alagaan. Sa loob ng 1 oras, ang lahat ng katahimikan, kapayapaan at pakiramdam ng kalayaan na ito ay magiging kaguluhan. Nanatili akong nakaupo sa aking kama ng ilang minuto, sinusubukang iproseso ang kakapangyari lang. Ang katahimikan ng bagong bahay ko na ilang sandali lang ang nakalipas ay tila napakaganda at payapa, ay ngayon ay mabigat at nakakatakot. Sa loob ng hindi pa man 1 oras, ang kanlungang ito na itinayo ko sa napakaraming sakripisyo ay magiging lugar ng kaguluhan at mga kahilingan. Dahan-dahan akong tumayo, ramdam ko ang bigat ng aking 69 na taon nang higit kailanman. Medyo nanginig ang aking mga binti habang naglalakad ako papunta sa kusina kung saan binuksan ko ang refrigerator na may halo ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Mas masahol pa ang katotohanan kaysa sa naaalala ko. 3 itlog, kalahating galon ng gatas, 2 kamatis, 1 piraso ng keso na binili ko kahapon, at 1 bote ng tubig. Iyon lang. Lahat ng iyon ang pagkain para sa 20 katao. Binuksan ko ang mga cabinet nang nanginginig ang mga kamay. 1 lata ng beans, 1 pa ng tuna, kalahating bag ng bigas, asin, paminta at mantika. Wala nga akong sapat na plato. Bumili ako ng plato para sa 4 na tao, inakala kong sobra-sobra na iyon para sa akin. Hindi ko inakala na gagawing campo shelter ng pamilya ng anak ko ang bahay ko. Tiningnan ko ang orasan. 50 minuto. 50 minuto para gumawa ng himala. Kinuha ko ang pitaka at susi ng kotse. Alam kong kailangan kong pumunta sa bayan para bumili ng pagkain. Ngunit nang tiningnan ko ang pitaka, lalo pang lumubog ang loob ko. Matapos bayaran ang bahay, ang pangunahing muebles at ang gastos sa paglilipat, $300 na lang ang natira sa akin hanggang sa susunod na buwan. Paano ko bibilhan ng pagkain ng 20 tao sa loob ng 2 linggo gamit yon? Parang walang katapusan ang biyahe papunta sa bayan. Bawat minutong lumilipas ay 1 minutong nababawas para ihanda ang kahit anumang kaya kong ihanda.
Sa supermarket sa maliit na bayan, tumakbo ako sa mga pasilyo na parang desperadong babae, mental na kinukwenta ang bawat dolyar na ginastos ko. 9, beans, pasta, tomato sauce, ilang murang gulay, tinapay. Wala nang palamuti, walang espesyal. Puro pangkaraniwang pagkain na pwedeng tumagal para sa maraming tao. Ang huling bayarin, $240. Halos lahat ng natira sa akin. Pag uwi ko, 20 minuto na lang ang natitira. 20 minuto para gawing restaurant ang maliit kong kusina na kayang magpakain ng isang hukbo. Nagpakulo ako ng tubig para sa kanin at pasta. Nagbukas ako ng mga delata na parang babaeng sinapian. Naghiwa ako ng gulay habang umaagos ang luha sa pisngi ko. Hindi iyon luha dahil sa sibuyas. Luha iyon ng galit, kawalan ng magawa at matinding kalungkutan sa mga nangyayari. Habang nagluluto ako, hindi ko maiwasang isipin kung paano ako napadpad sa puntong ito. Pagkatapos mamatay ang asawa ko, sinubukan kong maging perpektong ina, maunawaing biyenan at laging handang lola. Kapag kailangan ni Rebecca ng tagapag-alaga sa bata, nariyan ako. Kapag kailangan niyang mangutang ng pera, nariyan ako. Kapag gusto niyang gamitin ang kotse ko dahil nasa shop ang sa kanya, nariyan ako. Laging nariyan, laging handa, laging oo ang sagot. Naalala ko nung dumating si David, ang manugang ko, sa lumang apartment ko kasama ang 3 kaibigan nang walang paunang abiso na inaasahan akong magluto at maghain ng inumin para sa kanila buong weekend para sa isang laro ng football. Nasa labas ng bayan si nanay ko at magaling kang magluto. Sabi niya sa akin na may kasamang peking ngiti na labis na nakakainis sa akin. At ako, gaya ng dati, ay nagmadali sa supermarket, ginastos ang pera ko at nagluto para sa kanila na para akong personal nilang chef. O noong minsan na pinakiusapan ako ni Rebecca na alagaan ang mga anak ng hipag niya dahil may emergency sa pamilya. 3 maliliit na bata sa loob ng isang buong linggo nang hindi man lang ako binayaran kahit kaunti, nang hindi man lang nagtanong kung kaya ko. Nang nabanggit kong kailangan kong i-cancel ang mga appointment ko sa doktor para alagaan sila, sinabi niya, "Oh ma, huwag kang magdrama. Tsaka, mabuti naman na may ginagawa ka para hindi ka masyadong malungkot." Malungkot? Umiugong sa isip ko ang salitang iyon habang hinahalo ko ang sarsa ng kamatis. Mas lalo akong nalungkot na nakapaligid sa akin ang pamilya ko kaysa noong ako'y mag-isa talaga. Dahil ang tunay na pag-iisa ay tapat, hindi ito nagpapanggap na mahal ka habang ginagamit ka. Ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ang nagbalik sa akin mula sa aking mga iniisip. Tumingin ako sa bintana at nakita kong 3 sasakyan na puno ng mga tao ang bumababa na para bang dumarating sila sa isang all-inclusive resort. Mga batang sumisigaw, matatandang tumatawa, mga maleta na hinahatak mula sa likod ng sasakyan. At naroon si Rebecca na namumuno sa palabas bilang opisyal na hostess ng bahay ko. "Nanay," sigaw niya mula sa labas, "halika, tulungan mo kami sa mga bagahe." Nakatayo ako roon sa kusina, hawak ang kahoy na kutsara na ginamit ko sa pag-aalog ng sarsa at may nabasag sa loob ko. Hindi sa dramatikong paraan na nakikita mo sa pelikula, kundi sa tahimik at tiyak na paraan, na parang pinong sinulid na humahawak ng napakabigat na bigat ang pumutok. Lumabas ako ng kusina at binuksan ko ang pintuan sa harap. Ang nakita ko ay ikinahawa ako ng hininga. 20 tao nga, mula sa mga sanggol hanggang sa matatanda, lahat ay bumababa sa mga sasakyan na para bang dumarating sila sa paborito nilang bakasyunan. Ang iba ay nakasuot na ng swimsuit, ang iba naman ay may dalang coolers na puno ng beer, at silang lahat, talagang silang lahat, ay tumingin sa akin ng may nakahandang ngiti ng isang taong alam nilang pagtratrato sa kanila na parang mga hari. "Tita Mary!" sigaw ni Emily, pinsan ni David, habang may bitbit na umiiyak na sanggol. "Ang ganda ng bahay, siguradong masaya rito ang mga bata. Sana nakapagluto ka ng marami kasi nagugutom kami sa biyahe." Lumapit si Noah, kapatid ni David, hinaplos-haplos ang likod ko na para kaming matagal ng magkaibigan. "Nanay biyenan, perpekto ito para sa bakasyon. Luto na ba ang pagkain?" Hindi pa nakakain ng tanghalian ang mga bata. Siyempre, hindi pa sila nakakain ng tanghalian dahil alam nilang nandyan si Lola Mary para ayusin ang lahat. Tulad ng dati, parang maaasahang empleyado na hindi kailanman nagsasabing hindi. "Ma,"
sabi ni Rebecca, lumalapit na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana inihanda mo na ang mga kwarto. Kailangan ni na Emily at ng pamilya niya ang master bedroom dahil madalas umiyak ang sanggol sa gabi. At pwede naman tayong matulog sa isa pa. Ang iba ay pwedeng matulog sa sala. Ang master bedroom, ang silid ko, ang silid na inilagyan ko ng mga gamit ko, ilang oras lang ang nakalipas, kung saan inisip kong magigising ako tuwing umaga na nakatingin sa hardin sa bintana. Hindi man lang ako tinanong, hindi man lang ako kinonsulta, nagdesisyon na sila na sa sofa ako matutulog sa sarili kong bahay. Tiningnan ko ang lahat ng taong ito na sumasakop sa aking espasyo, humihipo sa mga gamit ko, nagsasalita tungkol sa bahay ko na para bang sa kanila ito, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng ibang pakiramdam kaysa sa pagsuko. Naramdaman ko ang isang maliit ngunit totoong kislap ng isang bagay na akala kong hindi na umiiral, ang pagkadismaya. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko rito. "Ma, ang pagkain," sigaw ni Rebecca mula sa pintuan, na para bang ako ay isang waitress na masyadong matagal kumuha ng order. Nanghihina ang mga bata at gusto na ring magtanghalian ang mga matatanda bago tayo mag-ayos. Bumalik ako sa kusina na parang zombie, ramdam ko ang titig ng 20 tao sa aking likod. Sa kalan, medyo dumikit sa ilalim ng kaldero ang kanin. Halos maluto ng husto ang pasta, at ang sarsa ng kamatis ay mas maalat kaysa sa gusto ko. Pero iyon lang ang meron ako. Iyon lang ang nagawa kong lutuin gamit ang kaunting oras at perang mayroon ako. Nagsimula akong maghain sa iilang pinggang, mayroon ako. Alam kong hindi ito sasapat. Sa katunayan, nang makahain na ako ng 8 pinggan, nauubusan na ako ng mga pinggan. Kinailangan kong mag-improvise gamit ang mga tasa, mangkok, at pati na rin ang takip ng kaldero bilang plato para sa isa sa mga mas maliliit na bata. Ganap na ang kahihiyan. "Ito na lang ba?" tanong ni Noah habang tinitingnan ang kanyang plato na may kaunting kanin at sarsa na naisilbi ko sa kanya. "Akala ko may karne o manok. Wala ka ng iba? Bigla ka lang kasi dumating at wala akong oras. Nagsisimula na akong magpaliwanag pero pinutol ako ni David. Mary, ayos lang. Naiintindihan naming hindi mo inasahan na marami kaming darating pero pwede ka namang nagsikap. Magkakapamilya naman tayo, hindi ba? Bukod pa rito, maganda ang bahay na ito. Siguradong may ipon ka para bumili ng mas magagandang bagay. Ipon. Kung alam lang nila, nakakagastos ko lang halos lahat ng natira sa akin para sa kainan na pinupunan nila. Marahil hindi, malamang ay puro puna pa rin ang sasabihin nila. May kakaibang kakayahan ang pamilya ni David na gawing makonsensya ka kahit ano pa man ang sitwasyon. "Lolo," sabi ng isa sa kambal ni Noah, isang batang lalaki na mga 8 taong gulang. "May video games ba kayo tulad ng sa bahay ng mga lolo at lola ko?" "Wala, mahal ko. Wala kaming video games dito." Ang sagot ko ng pinakamalambing na boses na kaya kong gawin, pinipilit kong huwag ipamalas ang aking pagkadismaya sa isang inosenteng bata. At cable TV at Wi-Fi, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong. "Hindi pa, mahal. Kakatapos ko lang lumipat at hindi ko pa na-set up ang mga serbisyong iyon." Tumingin sa akin ang bata na para bang sinabi kong nakatira ako sa kuweba. "Kaya anong gagawin natin sa loob ng 2 linggo? Nakakabagot. Sumali sa usapan si Emily habang pinapalitan ang lampin ng kanyang sanggol sa mesa ko sa kusina. "Mary, kailangan mong pumunta sa bayan para bumili ng lampin, gatas na pulbos at pagkain ng sanggol. Nakalimutan kong magdala ng sapat para sa 2 linggo. Kailangan din natin ng sunscreen, pampalayo ng lamok at ilang iba pang bagay." Iniabot niya sa akin ang isang listahang nakasulat sa napkin. "Nandito lahat ang nakasulat. Pwede kang pumunta ngayong hapon." Kinuha ko ang listahan nang nanginginig ang mga kamay. Lampin, gatas na pulbos, sunscreen, pampawala ng lamok, pad, panulgang panlunas sa sakit ng ulo, aspirin, antacid, shampoo ng bata, sabong may antibacterial, sabon panlaba. Parang walang katapusan ng listahan. Tinatansya ko sa isip na kakailanganin ko pa ng hindi bababa sa $200. Iyon na lang ang natitirang $200 ko. "Emily," sabi ko, pinipilit kong manatiling kalmado. Wala akong masyadong pera ngayon. Kakabili ko lang ng bahay at... "Oh Mary," pinutol niya ako ng tumatawa. "Huwag kang magdrama.
Mga pangkaraniwang bagay lang yan. Hindi ka nito mapapahamak at saka para ito sa pamilya mo. Sigurado akong may naitabi ka para sa mga emerhensya. Emergency? Sila ang emergency ko pero hindi yung inaasahan kong mangyayari. Lumapit si Paul, isa sa mga tiyuhin ni David, na may hawak na beer. Isang beer na kinuha niya mula sa sarili niyang cooler. Buti na lang, kasi wala pa nga akong inumin. Mary, saan natin pwedeng ilagay ang gamit namin? Kailangan namin ng espasyo sa refrigerator para sa mga beer at pagkain namin. Binuksan ko ang maliit kong refrigerator na puno na ng ilang bagay na binili ko kaninang umaga. Sige, pwede mong ilipat ang gamit ko. At perpekto, sabi niya, habang sinisimulan na niyang kunin ang gamit ko sa ref para ilagay ang sa kanya. At nasaan ang kwarto kung saan kami matutulog ni Robert? 2 lang kasi ang kwarto ninyo at sabi ni Rebecca na, "Ay, huwag kang mag-alala, pwede tayong matulog sa sala. Siguraduhin mo lang na may sapat kayong mga kumot at unan." Napakalamig kasi gabi dito sa probinsya. Mga kumot at unan para sa 20 tao. Mayroon lang akong eksaktong 3 kumot at 4 na unan sa buong bahay, ang bahay ko, na nagiging isang hotel para sa kawanggawa. Samantala, natuklasan ng mga bata ang hardin ko at tumatakbo sila sa gitna ng mga halamang nasa paso na binili ko ng buong pagmamahal kaninang umaga. Pinanood ko habang tinatapakan ng isa sa kanila ang maliliit kong tanim na kamatis na itinanim ko lamang ilang oras bago iyon, puno ng pag-asa at kasabikan. "Mga bata, mag-ingat kayo," sigaw ko mula sa bintana. "Oh, hayaan mo sila," sumigaw naman si Noah. "Mga bata sila, kailangan nilang tumakbo at maglaro, kaya nga tayo pumunta sa probinsya para malaya sila." Malaya sa hardin ko, sinisira ang mga halaman ko habang ang pera ko ang nagbabayad sa pagkain nila, samantalang ako ang naging empleyado ng hotel para sa lahat ng taong ito. Lumapit sa akin si Rebecca habang naghuhugas ako ng pinggan sa maliit na lababo ng kusina. "Ma, kailangan kitang kausapin." Nasasabik ang pamilya ni David na narito, pero sa tingin ko pwede mong subukang pagbutihin pa para maramdaman nilang malugod silang tinatanggap. Lumiko ako para tignan siya, basang-basa ang mga kamay ko sa tubig na may sabon. "Pagsikapan pa?" "Opo, ma. Payak lang ang pagkain at medyo malamig ang bahay. Parang ayaw mo kaming narito. Tandaan mo, ito ay pagkakataon para mas makilala mo ng mabuti ang pamilya ng manugang mo. Dapat kang magpasalamat na gusto nilang magpalipas ng oras kasama ka." Magpasalamat. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ko na parang isang sampal. Magpasalamat na 20 katao ang sumalakay sa bahay ko ng walang pahintulot, ginastos ang pera ko, pinuna ang pagkain ko, sinira ang hardin ko, at tinrato akong parang personal nilang katulong. Bukod pa rito, patuloy ni Rebecca, sana hindi mo balak maningil sa kanila ng kahit ano para sa pananatili nila rito. Sobrang kuripot mo naman yan, singilin mo sila. Hindi ko nga iyon naisip, pero ngayon na nabanggit niya, bakit hindi? Kung sa ibang lugar iyon, magbabayad sila ng hindi bababa sa $100 kada gabi bawat kwarto. 20 tao sa loob ng 2 linggo. Libo-libong dolyar iyon. Pero wala akong sinabi, hindi pa. Tumangulang ako at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Nararamdaman kong unti-unting lumalaki sa aking dibdib ang munting spark ng pagkadismaya na naramdaman ko kanina. Noong gabing iyon, habang komportableng natutulog sa bahay ko ang 20 tao, gising ako sa maliit na sopa sa sala, nakikinig sa mga hilik na galing saan-saan, nakatitig sa kisame, at iniisip kung kailan ko nga ba talaga nawala ang kontrol sa sarili kong buhay. Dumating sa akin ang sagot sa kadiliman. Unti-unti ko itong nawala. Sa tuwing sasabihin kong, oo, gayong gusto kong magsabi ng hindi. Sa tuwing inuuna ko ang pangangailangan ng iba kaysa sa akin. Sa tuwing pinapayagan kong tratuhin nila ako na parang walang halaga ang aking oras, pera at espasyo. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napagtanto ko rin ang isang bagay. Hindi pa huli para mabawi ko ang kontrol na yon. Nagising ako ng 5:00 ng umaga na may matinding pananakit ng likod dahil sa pagtulog sa sofa. Tumagal ng eksaktong 30 segundo ang katahimikan ng madaling araw bago nagsimulang magulo ang lahat.
Umiiyak na ang sanggol ni Emily na nagising sa lahat ng ibang bata na agad na nagsimulang tumakbo sa bahay, sumisigaw at naglalaro na para bang amusement park iyon. Tumayo ako mula sa sofa, nararamdaman ko ang bawat isa sa aking 69 na taon sa aking mga kaso-kasuan at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Kailangan ko ng caffeine para makaraos sa darating. Pero pagdating ko, nandoon na si Noah na naghuhukay sa aking refrigerator na para bang sa kanya iyon. "Magandang umaga, Mary," sabi niya nang hindi tumitingin. "Nasaan ang kape? At kailangan din natin ng gatas para sa cereal ng mga bata." "Wala akong cereal," sagot ko, sinisikap na panatilihing neutral ang tono. "Anong ibig mong sabihin na wala kang cereal? Anong kakainin ng mga bata para sa almusal?" Tapat na tanong iyon, at wala akong matapat na sagot. Wala akong cereal, hindi sapat ang gatas ko, wala akong sapat na kahit ano para pakainin ang 20 mga tao sa loob ng 2 linggo. Ang maliit kong pantry ay para lang sa isang taong kumakain ng payak at matipid. "Pwede ba akong mag-scrambled eggs?" Alok ko dahil alam kong 6 na itlog na lang ang natira sa akin matapos yung ginamit ko kahapon. 6 na itlog para sa 20 tao? Tanong ni Noah habang tumatawa. "Mas mabuti sigurong pumunta tayo sa bayan para bumili ng tunay na pagkain. Pero bilisan mo dahil magugutom na ang mga bata. Tara na." Parang pinag-isang desisyon, parang pag-aari naming 2 ang pera, parang hindi ko lang ginastos kahapon ang huling ipon ko para sa isang pagkain na pinuna nila. Lumitaw si Emily sa kusina na may sanggol sa braso at may masurang mukha. "Mary, kailangan mong magpakulo ng tubig para sa bote at kailangan mo ring labhan ang mga damit na ito dahil nagdumi ang sanggol kagabi." Iniabot niya sa akin ang isang bag na puno ng maruruming damit na mabaho. "Hindi ka ba nagdala ng sapat na damit para sa sanggol?" Tanong ko. "Oo, pero hindi ko inakala na ganoon siya kadumi. Bukod pa rito, may washing machine ka naman dito. Hindi ba mas madali maglaba dito kaysa magdala ng napakaraming labahin? Mas madali para sa kanya, mas maraming trabaho para sa akin, mas malaking gasto sa tubig, kuryente, at sabon para sa akin." Nagsimulang dumating ang mga bata sa kusina na parang kawan ng nagugutom na lobo. 5 bata na may edad 4 hanggang 12, lahat ay nagtatanong kung ano ang almusal. Lahat ay umaasang ang mahiwagang lola ay maglalabas ng pagkain mula sa wala. "Lola, nagugutom ako," sabi ng bunsong babae na may napaka-inosenteng mukha na nabasag ang puso ko. Hindi naman siya ang may kasalanan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. "Alam ko, anak, tingnan natin kung ano ang magagawa natin," sagot ko, binubuksan ang mga bakanteng cabinet at sinusubukang gumawa ng himala. Lumitaw si Robert App, naguunat at kinakamot ang tiyan. "Mary, may kape ka ba at hindi yung instant na iyan? Umaasa ako ng marangal na kape. Kakabangon ko lang mula sa sarili kong sopa matapos akong paalisin sa sarili kong kama at hinihiling niya ang gourmet na kape." "Instant coffee lang ang meron ako," sabi ko sa kanya. "Seryoso? Aba, siguro kailangan nating pumunta sa bayan para bumili rin ng tunay na kape. At habang pupunta na tayo, bibilhin na rin natin ang lahat ng kailangan natin para sa mga araw na ito." Kami ulit ang salitang iyon na para bang magkapareha kami sa kapahamakan na ito. Bumaba si Rebecca mula sa silid ko kung saan siya ay komportableng natulog sa kama ko, mukhang gising na gising. "Magandang umaga, Ma. Handa na ba ang almusal?" Nanghihina si David at ayaw niyang maghintay. "Rebecca, wala akong sapat na pagkain para kay Ma. Napag-usapan na natin ito kahapon. Kailangan mong maging mas organisado. 20 tao kami. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang mag-improvise. Bakit hindi ka gumawa ng tamang listahan ng bibilhin at pumunta sa bayan? Pwede kaming manatili rito para alagaan ang bahay. Aalagaan ang bahay ko habang ginagastos ko ang pera ko sa pagbili ng pagkain para sa kanila." Lumitaw si David sa likod ni Rebecca na may pekeng ngiti na kilala ko rin. "Nanay, basta, mabutit umaga. Narinig kong pupunta ka raw sa bayan. Pwede ka bang bumili ng sigarilyo at beer? Hindi tatagal ng 2 linggo ang dinala natin. Kailangan din natin ng uling para sa barbecue bukas. Sigarilyo, beer, uling." Patuloy na lumalaki ang listahan ng gastos at patuloy na lumiliit ang pitaka ko. "David,
Hindi ako naninigarilyo at hindi ako umiinom. Hindi ko alam kung anong mga brand. Huwag kang mag-alala, kahit anong brand ay pwede. Ang importante ay may sapat tayo para magsaya. Magsaya gamit ang pera ko sa bahay ko habang ako ay nagtatrabaho bilang personal nilang katulong. Sumali si Paul sa grupo sa kusina. Mary, kagabi nakausap ko si Robert at naisip namin na magandang ideya na magkaroon ng malaking barbecue para sa buong pamilya. Pwede nating imbitahan pa ang mga kamag-anak na nakatira malapit dito. Ano sa tingin mo tungkol sa pag-oorganisa ng isang bagay para sa weekend? Dagdag pang kamag-anak? Tanong ko, habang nararamdaman kong tumataas ang presyo ng dugo ko. Oo, malaki at magkakabigkis ang pamilya namin. Magiging masaya ito. Kailangan lang namin na bumili ka ng karne para sa mga 30 katao. Wala namang sobrang hirap. 30 katao, karne para sa 30 katao. Tinitititi ko sa isip na kakailanganin ko ng hindi bababa sa karagdagang $500. Perang talagang wala ako. Sa tingin ko hindi ko kayang gastusin iyon. Oh Mary, putol ni Emily, huwag kang kuripot. Pagtitipon ito ng pamilya. Bukod pa rito, sa matitipid mo sa hindi pagbabayad ng hotel para sa ating lahat, kaya mo namang mag-barbecue. Hindi nagbabayad ng hotel na para bang libre ang pagtira sa bahay ko. Para bang walang halaga ang oras ko, ang espasyo ko, ang kapanatagan ng isip ko. Samantala, natagpuan ng mga bata ang ilang kahon ng crackers ko at kinakain nila ito ng direkta mula sa pakete, ikinakalat ang mga mumo sa buong bagong linis kong kusina. Mga bata, huwag ninyo yan kainin, sigaw ko. Para saan yung crackers, ma? Tanong ni Rebecca nang naiinis. Crackers lang yan, nanghihina ang mga bata at wala ka pang inihanda para sa almusal. Paburin mo munang kumain sila. Kumain? Ng crackers ko? Ng pagkain ko? Ng huling reserba kong pagkain sa bahay? Ma, tuloy ni Rebecca, sa tingin ko medyo makasarili ka. Magandang pagkakataon ito para sa pagkakabonding ng pamilya at nagrereklamo ka lang tungkol sa maliliit na bagay tulad ng crackers at pera. Hindi ka ba masaya na makita kaming masaya? Masaya. Masaya sila sa paggastos ng pera ko, pagtulog sa bahay ko, pagkain ng pagkain ko, at pagtrato sa akin na parang empleyado nila. Siyempre masaya sila. Nakatayo ako roon sa kusina ko, napapaligiran ng 20 taong nakatingin sa akin na para akong kontrabida sa kwento dahil kulang ang pagkain para libre silang pakainin ng 2 linggo. At may isang bagay sa loob ko na sa wakas ay nag-click. Hindi ito isang dramatikong pagsabog. Mas katulad ito ng kung paano kapag ang isang piraso ng puzzle na matagal nang hindi sa lugar ay sa wakas ay umangkop. Bigla, nakita ko ang buong larawan ng may kalinawan na ikinagulat ko. Hindi ako minamahal ng mga taong ito, kailangan nila ako. Malaki ang pinagkaiba ng 2 iyon at ginugol ko ang maraming taon na pinagkakamalito ang mga ito. Okay lang, sabi ko sa kanila nang may kalmadong ikinagulat ko pa nga. Pupunta ako sa bayan para bilhin ang kailangan ninyo. Ngumiti silang lahat, kontento na nanalo sila muli sa isang laban kontra sa masunuring lola. Pero habang kinukuha ko ang pitaka at susi ng kotse ko, hindi pagkain o listahan ng bibilhin ang iniisip ko. Iniisip ko ang isang bagay na lubos na naiiba. Iniisip ko ang opisina ng abogado na nakita ko sa bayan kahapon at ang isang pag-uusap na marahil ay panahon na para gawin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, umalis ako ng bahay na may tunay na ngiti sa aking mga labi. Ang paglalakbay papuntang bayan noong umagang iyon ang pinaka-nakakapagpalaya na naranasan ko sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang aking pamilya, mag-isa ako kasama ang aking mga iniisip. Walang sino mang humihingi ng anumang bagay sa akin, walang mga batang sumisigaw, walang matatandang tinatrato ako na parang kasambahay. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila bomba sa sugatan kong kaluluwa. Pero hindi ako dumiretso sa supermarket gaya ng inaasahan nila. Sa halip, ipinarada ko ang kotse sa harap ng isang maliit na kapihan na nakita ko noong nakaraang araw at naupo para uminom ng tunay na kape habang inayos ko ang aking mga iniisip. Kailangan kong bigyan ng oras ang sarili para iproseso ang aking naunawaan ng umaga.
Ayos ka lang ba, ma'am? Tanong sa akin ng waitress, isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad na may mabait na mukha. Mukhang may problema ka, ngumiti ako ng malungkot. Sabihin na lang nating dumadaan ako sa isang komplikadong sitwasyon sa pamilya. Ah, sabi niya, tumango ng may pagkaunawa. Pamilya? Minsan sila ang pinakamatindi nating nasasaktan, hindi ba? Tumama sa akin ang kanyang mga salita na parang kidlat. Yun nga talaga. Ang sariling pamilya ko ang pinakamatinding sumasakit sa akin at sobrang nakasanayan ko na ang sakit kaya inakala kong normal na iyon. Pagkatapos ng kape, naglakad ako sa maliit na bayan hanggang sa makita ko ang hinahanap ko. Jeremy Stone, abogado. Simple pero profesional ang karatula. Huminga ako ng malalim at pumasok. Magandang umaga, bati ng lalaking nasa edad 50 na may mabait na muka. Paano ko po kayong matutulungan? Kailangan ko ng legal na payo tungkol sa mga sitwasyong pampamilya, sabi ko sa kanya, na medyo nakararamdam ng kahangalan, pero determinado akong magpatuloy. Inanyayahan akong umupo ni Jeremy at inalok niya ako ng tubig. Sa sumunod na 1 oras, ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa tawag ni Rebecca hanggang sa pagsalakay sa bahay ko, mula sa mga gastusing pinipilit nilang ipagawa sa akin hanggang sa ganap na kawalan ng respeto sa aking ari-arian at pera. Nakinig ang lalaki ng hindi pumuputol, paminsan-minsan ay kumukuha ng tala. Jiang Albright, sa wakas ay sabi niya, ang inilalarawan ninyo sa akin ay pang-aabuso sa pananalapi at emosyonal. Ang pagiging pamilya nila ay hindi nagbibigay sa kanila ng karapatang gamitin ang ari-arian ninyo nang walang pahintulot o pilitin kayong gastusin ang pera ninyo para sa kanila. Pero pamilya ko sila, bulong ko, inuulit ang dahilan na ginamit ko sa loob ng maraming taon. Ang tunay na pamilya ay nirerespeto, hindi sinasamantala, matatag niyang tugon. Naisip mo na ba na magtakda ng mga legal na hangganan? Mga legal na hangganan? Ang ideya ay tila kakaiba at nakalalaya. Anong klaseng hangganan? Tanong ko. Halimbawa, ang bahay mo ay pribadong pag-aari mo. Meron kang ganap na karapatang magpasya kung sino ang maaaring naroroon at sa ilalim ng anong kondisyon. Kung may tatangging umalis kapag sinabi mong umalis, technical na trespassing iyon. Trespassing ang sariling pamilya ko. Pati na rin, nagpatuloy si Jeremy, kung napakaraming tao ang gumagamit ng ari-arian mo bilang matutuluyan. Ayon sa batas, maaari mo silang singilin para sa mga serbisyong ibinibigay mo, pagkain, matutuluyan at mga pangunahing serbisyo. Sa kahit anong hotel, magbabayad sila ng daan-daang dolyar para sa libreng binibigay mo sa kanila. Talaga bang maaari ko silang singilin? Tinanong ko na may halo-halong pag-asa at takot. Siyempre, bahay mo yon, mga yaman mo yan. Kung nagpasya silang dumating nang hindi inimbitahan at walang pinansyal na ambag, may buong karapatan kang magtakda ng komersyal na tuntunin para sa kanilang pananatili. Umalis ako sa opisina ni Jeremy na may dalang folder na puno ng mga dokumento at bagong pananaw sa aking sitwasyon. Nakagawa ako ng formal na liham na nagtatakda ng komersyal na tuntunin sa panuluyan para sa aking ari-arian na may presyo kada kwarto, kada pagkain at kada serbisyo. May alam din ako tungkol sa aking mga karapatan bilang may-ari ng bahay at sa mga legal na hakbang na maaari kong gawin kung may tatangging igalang ang aking mga desisyon. Ang susunod kong hinto ay ang bangko. Gusto kong malaman ng eksakto kung magkano na lang ang natitirang pera ko at kung magkano ang nagastos ko sa nakaraang 2 araw. Nakakabala ang mga numero. Sa loob ng hindi pa man umabot sa 48 na oras, nakagastos ako ng $520 mula sa aking kaunting ipon. Sa ganoong bilis, lubos akong mabubangkarote sa loob ng 1 linggo. Sinuri ng manager ng bangko, isang binatang si Richard ang pangalan, ang account ko na may nag-aalalang ekspresyon. Mrs. Albright, napakataas ng mga gastusin na ito para sa karaniwan mong kita. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya sa akin. Maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon at tumango siya na parang naintindihan.
Makinig ka, wala naman akong pakialam, pero nakakita na ako ng katulad na kaso. Mga matatandang pinapayagan ang kanilang sarili na samantalahin sa pananalapi ng kanilang mga kamag-anak. Naisip mo na ba na magtakda ng limitasyon sa iyong paggasta? Naiisip ko na iyon ang sagot ko. Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontrol ng iyong mga gastusin o sa pagtatakda ng budget na magpoprotekta sa iyo mula sa hindi sinasadyang pag-aaksaya, matutulungan ka namin. Maaari rin naming i-configure ang iyong account para mangailangan ng espesyal na pahintulot para sa mga gastusin na lampas sa isang tiyak na halaga. Isa na namang kasangkapan na hindi ko alam na umiiral. Isa na namang paraan para protektahan ang sarili ko mula sa sarili kong maling pagiging bukas palad. Sa wakas, pumunta ako sa supermarket pero sa pagkakataong ito, mga pangunahing bilihin lang ang binili ko. Nilaga, beans, pasta, tomato sauce, ilang murang gulay, walang luho, walang karne para sa barbecue, walang beer o sigarilyo. Gumastos ako ng eksaktong $50. Nang umuwi ako makalipas ang 3 oras, sinalubong ako ng koro ng mga reklamo. "Ma, ang tagal mo naman," sigaw ni Rebecca. Nanghihina na ang mga bata at pati na rin kami. "Nasaan na ang karne para sa barbecue?" tanong ni Paul. "At ang beer," dagdag ni David. "Ang sigarilyo," iginiit ni Robert. "Hindi ko siya binili," ang simpleng tugon ko. Nakabingi ang katahimikan na sumunod. 20 tao ang nakatingin sa akin na para bang nawalan ako ng bait. "Anong ibig mong sabihin, hindi mo siya binili?" tanong ni Noah nang hindi makapaniwala. "Wala akong pera para bumili ng karne para sa 30 tao o serbesa o sigarilyo o lahat ng iba pang mga bagay na hiningi ninyo. May pera lang ako para sa pangunahing pagkain." "Pero ma," singit ni Rebecca gamit ang mayabang na tinig na kinamumuhian ko. "Alam naming may ipon ka, huwag kang kuripot." Kinuha ko ang mga papeles na nakuha ko mula sa bangko at ipinakita ko sa kanila. Ito ang mga bank statement ko. Sa loob ng 2 araw, nagastos ko na ang $520 mula sa ipon ko. May natitira pa akong mas mababa sa $300 hanggang sa susunod na buwan. Wala akong ipon, walang lihim na reserba. Ito lang ang meron ako. Ipasa-pasa ang mga papeles na parang ebidensya sa paglilitis. Unti-unting nagbago ang mga mukha ng hindi ka panipaniwala tungo sa pagkairita. "Kung ganoon, kailangan tayong maghanap ng ibang paraan." Sa wakas ay sabi ni David, "Pwede tayong lahat mag-ambag sa mga gastusin." "Magandang ideya," sagot ko habang hinuhugot ko ang isa pang folder mula sa bag ko. Sa katunayan, pumunta ako sa abogado kaninang umaga at naghanda ng dokumento na nagtatakda ng komersyal na singil para sa pananatili sa aking ari-arian. Bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Ito ang katahimikan ng mga taong kakarealize lang na ang kanilang biktima ay hindi na biktima. Ito ay $100 bawat kwarto bawat gabi, $50 bawat tao bawat araw para sa pagkain, at $20 bawat araw para sa mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente at labahan. Nagpatuloy akong magbasa ng dokumento. Sa ngayon, sa loob ng 2 araw, ang kabuuan ay $2,800. Ramdam na ramdam ang katahimikan. "Sinisingil niyo kami para manatili sa bahay niyo?" tanong ni Rebecca nang may matinis na boses. "Hindi," sagot ko ng buong kalmadong kaya ko. "Inaalok ko sa inyo ang pagpipilian na bayaran ang mga serbisyong tinatanggap ninyo o maghanap ng ibang matutuluyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ang may kontrol sa usapan." Ang sumunod na pagsabog ay napakalakas. 20 tao ang nagsasabi ng sabay-sabay, sumisigaw, nagpoprotesta, sinusubukang gawing guilty ako gamit ang lahat ng taktika ng manipulasyon na pinagyaman nila sa paglipas ng mga taon. Ngunit may nagbago sa akin. Para bang nakapagtayo ako ng isang hindi nakikitang pader na hindi pinapayagang makalusot ang kanilang masasakit na salita. "Kalokohan ito," sigaw ni David. "Pamilya tayo. Hindi ninyo pwedeng singilin kami para manatili sa bahay ninyo." "Kailan ka pa naging ganyan kasakim, ma?" Dagdag ni Rebecca na may luha ng buwaya sa mata.
Mag-uikot si tatay sa kanyang hukay kung malalaman niyang sinisingil mo ang sariling pamilya niya. Ang pagbanggit sa yumaong asawa ko ang huling patak, pero hindi sa inaasahan niyang paraan. Sa halip na sirain ako, nagbigay ito sa akin ng lakas. Ang ama mo, sabi ko sa kanya, nang may matatag na tinig, ay nagtrabaho buong buhay niya para magkaroon ako ng kapanatagan sa pananalapi. Hindi niya kailanman hinayaan ang kanyang pamilya na tratuhin ako na parang kasambahay sa sarili kong bahay. Hindi ka namin tinatrato na parang empleyado, protesta ni Emily. Binibigyan ka namin ng pagkakataon na makasama ang iyong pamilya. Maglaan ng oras, inulit ko ng may mapait na tawa. Emily, mula nang dumating ka, pinagawa mo sa akin ang paglalaba ng damit ng anak mo, pagbubuhay ng tubig para sa bote niya, at inutusan mo akong bumili ng lampin at gatas gamit ang pera ko. Iyan ba ang paglalaan ng oras? Pero magkakapamilya naman tayo, iginiit niya. Ganyan naman ang ginagawa ng pamilya, hindi ba? Sumagot ako ng may kalinawan na ako pa nga ang nagulat. Ang ginagawa ng pamilya ay magrespeto sa isa't isa, magtulungan ng pantay-pantay at hindi samantalahin ang kabutihang loob ng bawat isa. Ang ginagawa mo ay pagsasamantala. Lumapit si Noah na may nakakatakot na tingin. Mary, sa tingin ko nagiging baliw ka. Baka kailangan mo ng tulong medikal. Hindi ka ito. Tama ka, sagot ko ng hindi natitinag. Hindi ako dati ganito. Ang dating Mary ay hinayaan niyang saktan siya, ginastos niya ang ipon niya sa mga taong hindi maganda ang pagtrato sa kanya at inakala niyang pagmamahal ang pagsasamantala. Pero wala nang ganoong Mary. Nanay, nakakahiya ito, sigaw ni Rebecca. Anong iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang siningil mo ang sariling pamilya mo para sa matutuluyan? Yung parehong mga taong magmamalasakit sa'yo kung pupunta ka ng walang paanyaya sa bahay ng isang asminto nemoanyos na babae at aasahan mong susuportahan ka ng libre sa loob ng 2 linggo, ang sagot ko. Sinubukan ni Paul ang ibang paraan. Mary, maging makatwiran ka naman. Naiintindihan naming may gastos ka, pero sobra naman ang mga presyong ito. Pwede naming ibigay sa'yo ang isang simbolikong halaga, $50 para sa buong pananatili. $50? Inulit ko ng mabagal. Para sa 20 katao sa loob ng 2 linggo, mas mababa pa sa 80 sentimo bawat tao bawat araw. Alam mo ba kung magkano ang ginastos mo sa gasolina para makarating dito? Marahil higit pa sa $50 bawat kotse. Pero iba iyon, protesta ni Robert. Iba? Bakit? Dahil mas mahalaga ang pera ninyo kaysa sa akin. Dahil mahalaga ang gastusin ninyo, pero hindi ang sa akin, na puno ng bulong-bulungan at malulungkot na mukha ang sala. Nakita kong nagtitinginan sila, sinusubukang magdesisyon kung anong estratehiya ang gagamitin. Nang sandaling iyon, dumating ang aking kaligtasan sa anyo ng isang babae, mga 60 taong gulang, na may bitbit na basket ng gulay. Si Martha iyon, ang kapitbahay ko, na dumating upang batiin ako sa kapitbahayan. Magandang umaga, sabi niya mula sa bukas na pinto. Ako si Martha, nakatira ako sa katabi. Dumating ako para makilala ang bagong kapitbahay ko at pasensya na, nakikita kong may mga bisita kayo. Pumasok ka please, sabi ko, nagpapasalamat sa pagkaantala, mga kamag-anak nila na dumalaw. Pumasok si Martha at agad niyang naramdaman ang tensyon sa paligid. Isa siya sa mga matatandang babae na nakaranas na ng napakarami sa buhay kaya nababasa nila ang sitwasyon sa loob ng ilang segundo. Ang dami ng pamilya, komento niya ng may ngiti, ngunit ang matatalinong mata niya ay sinusuri na ang eksena. Mahalaga sigurong alagaan ang napakaraming tao, sana'y nakakatulong sila sa gastusin. Ang nakakailang katahimikan na sumunod ay nagsalita ng malakas. Hindi sila nakakatulong? Tanong ni Martha nang may tunay na gulat. Nako, ang sayang. Noong araw, kapag bumibisita ka sa isang tao, may dala ka laging regalo o tumutulong ka sa gastusin, lalo na kung marami kayo. Pamilya kami, bulong ni Rebecca. Lalo pang dahilan iyan, masiglang tugon ni Martha. Ang pamilya ang dapat pinakamalapit sa pag-aaruga sa sarili nilang mga miyembro. Alam mo ba?
Ang anak kong babae ay nakatira sa lungsod at sa tuwing darating siya kasama ang kanyang mga apo, laging may dala siyang kompletong grocery. Sabi niya, hindi raw patas na ako pa ang gumastos sa aking pensyon para pakainin ang buong pamilya niya. Nakikita ko kung paano tumatagos ang mga salita ni Martha. Isa nga na sabihin ko sa kanila na inaabuso nila ako, pero iba pa na may estranghero na mismo ang magpapatunay nito. At taga saan kayo? Patuloy na tanong ni Martha nang may inosenteng kuryosidad. Mula sa lungsod, sagot ni David ng matigas. Ay, ang mahal siguro ng biyahe, gasolina, pagkain sa daan, tapos pagdating nila ay bayad na lahat. Ang swerte naman. Bagaman iniisip ko na pinag-organisa ninyo ang inyong sarili para tulungan si Mary sa gastusin para sa napakaraming tao. Bawat salita ni Martha ay parang karayom na tumutusok sa konsensya ng pamilya ko, o kung hindi man, tumutusok sa kanilang pagmamalaki sa harap ng isang estranghero. Martha, sabi ko, gusto mo bang kape? Gusto kitang mas makilala pa. Siyempre, pero huwag mong alalahanin ang pag-aasikaso sa akin. Nakikita kong puno na ang iyong mga kamay sa napakaraming tao. Habang naghahanda ako ng kape para kay Martha sa kusina, sumunod siya sa akin. Mahal! Bulong niya. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito, pero hindi mukhang nandito ang mga taong iyon dahil sa pagmamahal. Mukhang nandito sila para sa kanilang kaginhawahan. Ang mga salita niya ay parang bomba. May iba pang nakakita sa nakikita ko, pero pinagtatabuyan ko sa loob ng maraming taon. Ganoon na ba kalinaw? Tanong ko. Mahal, 60 taon na ako sa mundong ito. Nakita ko na ang lahat. Dumating ang mga taong iyon na inaasahang pagtratuhin na parang mga hari at mukhang hindi ka nakakatulog ng mahimbing at ginagastos mo ang perang wala sayo. Medyo bumigay ako, pero pamilya ko sila. Ang tunay na pamilya ay hindi nananakit, mahal ko. Ang tunay na pamilya ay inaalagaan ang kanilang mga nakatatanda. Hindi nila sila sinasamantala. Inihaplos ni Martha ang kamay niya sa balikat ko bilang pag-aliw. Gusto mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay? Naranasan ng kapatid kong babae ang parehong problema sa mga anak niya. Sila ang nabubuhay sa kanya, tinatrato siyang parang empleyado, ginagastos ang pension niya. Alam mo ba ang ginawa niya? Ano? Tanong ko ng may pag-asa. Naglagay siya ng mga hangganan. Sinabi niya sa kanila, bibisitahin ninyo ako kapag inimbitahan ko kayo sa oras na ako ang magdedesisyon at mag-aambag kayo sa mga gastusin. Kung ayaw ninyo, maghanap kayo ng hotel. Sa una, may drama, sigawan, emosyonal na pananakot, pero naisip nilang seryoso siya at naging epektibo ito. Siyempre, ngayon paminsan-minsan na lang sila bumibisita sa kanya, laging may dala, laging tumutulong, at tinatrato siya ng may respeto dahil natutunan nilang hindi libre ang pagmamahal ng isang ina kapag inakala nilang pagsasamantala lang ito. Nang bumalik kami sa sala dala ang kape, nag-uusap-usap na ang pamilya. Kitang-kita kong nakapagkasundo na sila. Kumunot si David. Mary, nag-usap-usap kami at naisip namin na baka makapag-ambag kami ng kaunti sa mga gastusin. Hindi yung sobrang halaga na hinihiling ninyo, kundi isang makatuwirang halaga. Magkano ang sa tingin ninyo ang makatuwiran? Tanong ko. $200 para sa buong pananatili nating lahat, sabi ni Rebecca. Halos nabigla si Martha sa kape niya. $200 para sa 20 katao sa loob ng 2 linggo. Mga bata, ang pinakamurang hotel sa bayan ay naniningil ng $60 kada gabi, kada kwarto. Hindi mapag-iiwanan ang matematika at alam nila iyon. Pero nakapagdesisyon na ako. $200, inulit ko ng mabagal na para bang pinag-iisipan ang alok. Nakita ko silang lahat na may pananabik sa mukha. Inakala nilang nakahanap na naman sila ng paraan para makuha ang gusto nila. Para sa 20 katao sa loob ng 14 na araw na may 3 pagkain sa isang araw, matutuluyan, tubig, kuryente, gas, labahan at paglilinis. Eksakto, sabi ni Rebecca na may tagumpay ng ngiti. Kita nyo, makatwiran kami. Gusto naming makapag-ambag. Tinitigan ako ni Martha ng may ekspresyong taglay lamang ng mga matatalinong babae kapag may mabuting bagay na malapit ng mangyari. Ganap niyang naunawaan ang nangyayari. Sige, sa wakas ay sinabi ko sa kanila,
Tinatanggap ko ang inyong panukala. Lahat ay huminga ng maluwag. Akala nila nanalo na sila, pero nagpatuloy ako at nakita kong tumigas ang mga mukha nila nang sabihin ko ang isang kondisyon. Dahil komersyal na transaksyon na ito, gusto kong pumirma kayo ng kontrata sa panuluyan. Kontrata? Tanong ni Noah ng may pag-aalinlangan. Siyempre, kung magbabayad kayo para sa mga serbisyo, kailangan nating linawin kung ano ang kasama at hindi kasama sa mga serbisyong iyon. Ito ay para protektahan ang lahat. Inilabas ko ang mga papel na inihanda ni Jeremy at inilapag ko ang mga ito sa mesa ng kape. Tinutukoy ng kontratang ito na sa halagang $200, karapat-dapat kang matulog sa sahig ng sala, isang pangunahing pagkain sa isang araw, kanin at beans, access sa banyo sa itinakdang oras, at wala nang iba pa. Isang pagkain sa isang araw, sigaw ni Emily. Pero inaasahan namin ang 3 pagkain. Siyempre, maaari kayong magkaroon ng 3 pagkain sa isang araw, matamis kong sagot. Pero kasama yon sa premium package na nagkakahalaga ng $2,800 na unang nabanggit ko. Hindi ito makatwiran. Sumabog si David. Baliw ka kung akala mo pipirmahan namin yan. Hindi mo kailangang pirmahan. Sinabi ko sa kanila ng kalmadong-kalmado. Pwede kayong maghanap ng matutuluyan sa ibang lugar. Sa totoo lang, sa tingin ko iyon ang pinakamabuti para sa lahat. Nanay, sigaw ni Rebecca, hindi mo kami pwedeng paalisin. Pamilya mo kami. Hindi ko kayo paalisin ang sagot ko. Binibigyan ko kayo ng mga pagpipilian. Maaari ninyong bayaran ang commercial rates para sa mga serbisyong gusto ninyo. Maaari ninyong bayaran ang basic services na kayang-kaya ninyo. O kaya naman ay maaari kayong maghanap ng ibang alternatibo na mas babagay sa inyong budget. Dahan-dahang palakpak si Martha. Bravo! Iyan mismo ang kailangan gawin ng kapatid ko. Malinaw na pagpipilian, patas na kondisyon, walang emosyonal na pananakot. Lumayo ka rito, sigaw ni Rebecca kay Martha. Usapin ito ng pamilya. Tama ka, sagot ni Martha habang tumatayo. Isang usapin ito ng pamilya at hindi ganyan tinatrato ng mabuting pamilya ang kanilang nakatatanda. Pumunta siya sa pinto, ngunit bago umalis ay humarap siya sa akin. Mary, kung kailangan mo ng anumang bagay, kahit ano paman, alam mo kung saan ako nakatira. At kung magdudulot ng problema sa iyo ang mga taong ito, huwag mag-atubiling tawagan ako. Dito sa bayan, nagbabantayan ang mga kapitbahay. Pagkatapos umalis ni Martha, na nahimik ang sala, nakita kong umiikot ang isipan nila, naghahanap ng bagong estratehiya. Sinubukan ni Paul ang pamamaraan ng pagsisisi. Mary, matalik kayong magkaibigan ng asawa mo. Itinuring niya akong parang kapatid. Sa tingin mo ba magugustuhan niyang makita kang ganoon ang pagtrato sa mga biyenan niya? Ang asawa ko, sagot ko, ang nagturo sa akin na pahalagahan ang sarili ko. Tinuruan niya akong ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. At tinuruan niya akong ang pagpapahintulot sa iba na abusuhin ka ay hindi pag-ibig, kawalang hiya ito. Sinubukan namang takutin ni Robert. Mary, sa tingin ko hindi mo namamalayan ang sitwasyong pinapasok mo. Marami kami at mag-isa ka. Hindi matalino na maging kaaway ng pamilya. Dati, natakot sana ako sa mga salita niya, pero ngayon pinagtibay lang nito ang alam ko na. Hindi nila ako minahal, kailangan lang nila ako. At nang hindi na nila magamit ang pagmamahal ko, gumamit sila ng takot. Binibigla mo ba ako sa sarili kong bahay? Tanong ko nang may kalmadong ikinagulat ko. Hindi ito banta. Mabilis niyang tugon. Realistiko lang ako. Ang katotohanan, sabi ko, ay dumating ka sa bahay ko nang hindi ako inanyayahan, inaasahan mong makakakuha ka ng libreng serbisyo na hindi mo kayang bayaran. Ang katotohanan ay nang hiningi kong mag-ambag ka ng pantay, tumanggi ka. At ang katotohanan ay ngayon na inaalok ko sa iyo ang patas na mga pagpipilian, gumagamit ka ng pagbabanta at pananakot. Nagsimulang umiyak si Emily. Isang dramatikong pag-iyak ito na dinisenyo para makapangmanipula. Hindi ako makapaniwala kung gaano kakabagsik na ngayon, Mary. Kailangan ng aking sanggol ng katatagan at itinatapon mo kami sa kalye. Ang sanggol mo, ang sagot ko, ay nangangailangan ng mga magulang na kayang tustusan ang kanyang pangunahing pangangailangan nang hindi umaasa sa pagsasamantala sa isang matandang babae.
Kung hindi mo kayang magbakasyon, baka hindi ka na dapat magbakasyon. Ang mga batang naglalaro sa hardin ay tumakbo papasok. Lola, bakit lahat ay sumisigaw? Tanong ng pinakabatang apo. Medyo nabasag ang puso ko. Inosente ang mga bata sa lahat ng ito, pero ginagamit sila ng kanilang mga magulang bilang panangga sa emosyon. May seryosong pinag-uusapan ang mga matatanda, mahinahon kong sagot. Bakit hindi kayo maglaro pa sa labas ng kaunti? Ngunit nagugutom kami, sabi ng isa sa kambal. Luto na ba ang pagkain? Tiningnan ko ang lahat ng matatanda sa sala. Wala ni isa man ang kumilos para alagaan ang kanilang sariling nagugutom na mga anak. Inaasahan nilang ako ang gagawa nito tulad ng dati. Mga magulang, sabi ko, nagugutom ang mga anak ninyo. Nasa kusina ang kanin at beans na maaari ninyong ihanda para sa kanila. Hindi kayo magluluto? Tanong ni Noah nang hindi makapaniwala. Nagluto ako kahapon at noong isang araw. Kayo naman ang magluto ngayon, ang sagot ko. Pero hindi kami marunong magluto, protesta ni Emily. Kung ganoon, baka panahon na para matuto, ang sagot ko. O kaya isama ninyo ang mga bata para kumain sa bayan. May ilang restaurant doon. Biglang tumayo si David. Ito na ang huling patak, Rebecca. Ayusin mo na ang gamit namin. Umalis na tayo ngayon din. Saan? Tanong ni Rebecca nang magpanik. Wala kaming reserbasyon kahit saan. Makakahanap tayo ng kahit ano. Mas mabuti pa ang kahit ano kaysa manatili rito kasama ang ganitong bersyon ng nanay mo. Nanatili akong nakaupo, pinapanood silang paikot-ikot, nagmamadaling mag-impake ng kanilang mga gamit. May bahagi sa akin na nalungkot sa nakikitang kaguluhan, pero mas malaking bahagi ang nakaramdam ng ginhawa. Ma, sabi sa akin ni Rebecca nang maimpake na nila lahat, hindi ka ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, pero sana pag-isipan mo ang ginawa mo ngayon. Sinira mo ang pamilya mo para sa pera. Hindi, sagot ko, habang tumatayo at tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Natagpuan ko na ang aking dangal at natutunan ko ang pinagkaiba ng pamilyang nagmamahal sa akin at ng mga taong ginagamit lang ako. Pagbabayarin mo ito, sigaw niya habang papalabas. Kapag mag-isa ka at may sakit, huwag kang lalapit sa amin para humingi ng tulong. Mas gusto kong mag-isa ng may dangal kaysa samahan ng walang respeto, sagot ko. Isa-isa silang sumakay sa kanilang mga sasakyan. Sa pagkakataong ito, walang luha mula sa mga bata dahil naunawaan nila na iba ang pagbisitang ito. Sa pagkakataong ito, walang sigaw o dramatikong protesta, kundi ang pagsuway ng mga taong nawalan ng kanilang paboritong biktima. Pinanood ko silang umalis ng pangalawa at huling beses at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ganap na kapayapaan. Nang gabing iyon, dumating si Martha para sa hapunan. Nagluto siya ng nilagang manok at naghanda ako ng kanin na may gisantes. Kumain kami sa beranda ko, pinapanood ang paglubog ng araw sa mga bukid at pinag-uusapan ang aming mga plano sa hardin. Ayos lang ba sa'yo ang desisyon mo? Tanong niya sa akin. Malaya ako, ang sagot ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Malaya ako. 6 na buwan ang lumipas, tunay nang naging tahanan ko ang bahay ko. Namulaklak ang hardin ko. Mayroon na akong maliit na grupo ng mga kaibigan sa bayan at nagsimula na akong kumuha ng klase sa pagpipinta sa community center. Napuno ang mga araw ko ng mga aktibidad na pinili kong gawin, hindi yung pinilit lang sa akin. Tumatawag si Rebecca paminsan-minsan tuwing may kailangan siya. Hiram ng pera, pag-alaga sa bata, paglutas ng problema. Mahinahon akong nakikinig at pagkatapos sinasabi ko sa kanya, pasensya na, mahal, pero hindi kita matutulungan dyan. Dati, nagagalit siya. Pagkatapos ay manalamin, saka magbabanta. Ngayon, basta na lang siyang naghahang up. Natutunan kong ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang hayaan mong saktan kanya. Natutunan kong ang pagiging mapagbigay ay hindi nangangahulugang ubusin mo ang sarili mo para sa iba. Natutunan kong ang tunay na pamilya ay inaalagaan ka gaya ng pag-aalaga mo sa kanila. At may natutunan pa akong mas mahalaga. Hindi kailanman huli para mabawi mo ang iyong buhay, ang iyong dangal at ang iyong karapatang maging masaya.
Kaninang umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibong kumakanta, nagtimpla ako ng kape sa aking malinis at maayos na kusina, at lumabas para diligan ang aking mga halaman na lumalago ng maganda at matatag, tulad ko. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagsulat pa ako ng mas maraming kwento katulad nito. Maraming salamat ng maaga. Paano naman kayo? Ano ang gagawin ninyo kung nasa katayuan ng taong ito? Talagang gusto kong marinig ang inyong mga saloobin, kaya i-drop ninyo ang mga ito sa comments. Palagi akong nagnanais malaman kung ano ang iniisip ninyo. At ipaalam ninyo sa akin kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto ninyong makarinig pa ng mga kwentong buhay na katulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel ko. Marami pa ang naghihintay para sa inyo. Malalaking yakap at hanggang sa susunod.